Eto no, kakatapos na lang game number 1 dito ng Team USA kontra sa Serbia, ay nandito na kaagad tayo ngayon sa game number 2 kontra naman dito sa South Sudan. At eto no, tara't silipin natin ang paghahanda ngayon dito ng Team USA para sa kanilang magiging laban mamaya. So mamaya na nga magiging official game dito nga ng Team USA kontra sa South Sudan matapos ang kanilang paghaharap nitong nakaraang tune-up game. Pero bago yan, baka gusto mong i-check out itong quick drying shorts na pwedeng panglaro pang basketball. Dating 500 pesos to, ngayon ay mabibili mo na lamang ng 39 pesos, 92% off. I-click mo lang yung link sa comment section. Sa ngayon, narito ang ilan sa mga standing sa mga groups matapos na ang kanilang dalawang laban. Dito sa Group A na kinabibilangan ng Canada, Australia, Spain at Greece ay nangunguna ang Canada ng wala pang talo with 2-0 standing. Samantalang dito naman sa Group B na kinabibilangan ng Germany, France, Japan at Brazil ay nangunguna ang Germany at France na wala pang talo na merong 2-0 standing. Samantalang dito naman sa Group C ay malalaman natin kung sino nga bang mananalo dito sa United States at South Sudan, kung sino nga ang magkakaroon ng wala pang talong standing. Pero kudos pa rin talaga dito para sa South Sudan dahil nga yung storya nila ay tila nga ba parang pelikula. Paano ba naman kasi they played their first major tournament 3 years ago lamang ang nakakalipas. Ito ngay matapos sila makuha ang kanilang kalayaan dito para sa Sudan nitong 2011 lamang. Dahilan para maging isa sa world's youngest nation. Dahil nga sa alitan ng mga bansa ang kanilang lugar ay walang kahit isang indoor basketball court. Itong mga nakaraang taon nga no, na itong team ng South Sudan ay nagsasanay lang naman dito nga sa lugar na kung saan mayroong pang mga baha, mayroong mga palipad-lipad na ibon sa kanilang mga ulo. Ang kanilang lineup ay kinapapalooban ng mga refugees. Pero sa kabilangan ng lahat ng yan ay nagawa nilang mairaos ang lahat ng pagsubok at makarating nga all the way hanggang dito sa Paris, becoming the first ever team to represent South Sudan at the Olympics. Pero isa talaga sa pinakatumulong dito nga para dito sa South Sudan ay ang kanilang president na si Luol Deng, kung saan sumasagot nga sa kanilang mga airplane tickets, transportations, hotel, gym practices at kung ano-ano pa. Grabe no, kahit hindi government funded itong South Sudan ay talagang napakabuo ng determinasyon nila para nga makarating dito sa Paris. Sa pa dyan, no, napakabait din talaga nito ni Deng dahil sa mismong bulsa niya nanggagaling ang lahat ng ito nang walang hinihinging kahit anong kapalit. Para sa mga hindi nakakaalam no, na itong si Luol Deng ay isang former NBA player. Ay yung mga naging sahod niya dito sa paglalaro sa NBA ang ginagamit niya nga para i-fund naman dito ang South Sudan. So yun, abangan natin na magiging laban dito mamaya ng Team USA kontra dito sa South Sudan. 3 AM dito sa atin sa Pilipinas. August 1 na yon. Nga na rin natin ang pangako dito ni Coach Steve Kerr na paglalaroin na dito si Jason Tatum at Tyrese Haliburton dito nga kontra sa South Sudan matapos nga nilang maging DNP at kunin nga ni Kevin Durant ang kanilang minutes. Ikaw, sino ka rito? Team USA ka ba o Team South Sudan? Let's see,